Ano po nangyari dun sa sinasabing nawawalang bagahe ninyo? So, nawawala po, kaya nag-cancel ako ng flight. After 1 day po, inintay ko po sa NAIA, hindi po dumating. Sakay po ako ng Iba Air po, company ng plane. Sa pagkakaalam ko, nung pagpunta mo sa amin, mahigit 1 taon na. Hindi pa rin nahahanap yung sinasabing bagahe pagkatapos ng 1 buong taon? Yes po. After 30 days, bumalik po ako sa kanila. Kasi ang pinakamasama kasi doon, sir, nag-promise sila sa akin na babayaran nila ako. So, nag-declare po ako, sir, ng kung anong laman ng mga bagahe ko. Sabi nila, kukunin ng 8 a.m., ganyan. Tapos, okay na po, sir. Nagkasundo na kami. After 3 days, sir, papasok yung pera. Wala naman, sir. Sir, sabi nila, ganun daw, sir. Hindi daw sila magbabayad kasi hindi lang sagutin. Sabi ko, paano nang hindi? At niloko nyo ako. So, ayaw daw nila magbayad, sir, Carl, dahil hindi daw nila kasalanan. Sakay ako ng eroplano nyo. Ako po'y lumapit dito sa Bitag kay Ben Tulfo at saka kay Carl para malaman kung sinong magbabayad sa aking bagahe na nawawala noon pong July 24, 2023 po, last year pa po. Umuwi ako galing sa Orlando papuntang LA to Taipei, Taipei to Pilipinas. Dumating po ako ng Pilipinas July 24 ng hapon at ay ng Iba Air. So pagdating ko po ng NAIA Terminal 1, nawawala na po yung luggage ko. Punta ko sa information ng Iba Air dahil sila ang huling sinakyan ko po at inasikaso naman nila ako. So, ang sabi, baka may kunting pagka-delayed or sakali man lang na darating, tatawagan ako. Ngayon po, umabot na po ng 1 taon yung bagahe ko. Kaya pag-isip po ako na pupunta dito sa Bitag para ireklamo at gusto kong malaman kung saan yung bagahe ko or kung sino ang karapat-dapat na magbayad. Ano po nangyari dun sa sinasabing nawawalang bagahe ninyo? Umalis po ako ng Philadelphia ng July 22. Dumating ako ng Pilipinas 24 po. So, nawawala po. Kaya nag-cancel ako ng flight. After 1 day po, inintay ko po sa NAIA, hindi po dumating. Sakay po ako ng Iba Air po, company ng plane. Nireport mo ba doon sa EVA itong sinasabing nawawalang bagahe mo? Pagdating ko sa NAIA Terminal 1, binigyan nila ako ng slip na hintay na lang baka darating sa sunod na araw. Ano naging sagot doon sa pag-track ng bagahe? Kasi sa pagkakaalam ko, nung pagpunta mo sa amin, mahigit 1 taon na. Hindi pa rin nahahanap yung sinasabing bagahe pagkatapos ng 1 buong taon? Yes po. Actually, July 24, nawawala na siya. Till now, wala na talaga, sir. After 30 days, bumalik po ako sa kanila. Kasi ang pinakamasama kasi doon, sir, nag-promise sila sa akin na babayaran nila ako. So, nag-declare po ako, sir, ng kung anong laman ng mga bagahe ko. Sabi nila, kukunin ng 8 a.m., ganyan. Tapos, okay na po, sir. Nagkasundo na kami. After 3 days, sir, papasok yung pera. Wala naman, sir. Sir, Carl, sabi nila, ganun daw, sir. Hindi daw sila magbabayad kasi hindi lang sagutin. Sabi ko, paano nang hindi? At niloko nyo ako. So, ayaw daw nila magbayad, sir, Carl, dahil hindi daw nila kasalanan. Sakay ako ng eroplano nyo. Pero wala ba silang pagkakaalam kung saan posible napunta yung baggage? Nabigay ba sa ibang airline or any sort of investigation ba nagawa ng EVA? Ang sabi pa naman sila, sir, na makakarating daw. Tapos hindi naghintay ako, sir. Kang umalis na naman ako. Balik na naman ako sa barko. Kaya ang ginawa ko, sir, nung umuwi ako ng Sultan Kudarat, nagpagawa ako ng affidavit of loss, pinapirmahan ko sa attorney, at nilagay ko doon, sir, na niloko nila ako, kinuha nila ako ng ATM, yung kanya ipapasok ng pera, wala naman, sir. Tanungin ko lang, no, doon naman sa parte ng bagahe mo, ano yung mga laman ng sinasabing bagahe? Yung may speaker ako din, sir, para sa iPhone. Yung mga shoes. Sorry, sir, pag umuwi ako, sir, binibilihan ko yan sila. Asawa ko, anak ko, 3. And then meron pa dito speaker, shoes, sling bag, safety shoes, t-shirt, pants, air vacuum pump, vitamins, kids vitamins, and chocolates. Yes. Nakikita talaga natin na yung mismong bagahe na yun was meant doon sa pagbibigay ng pasalubong sa inyong pamilya. Tama po ba? Yes po. Pero yung mga others po, sir, nakalimutan ko na yung iba eh. In-order ko po yung sa Amazon. Kaya yan po yung nakasulat po, Sir Carl. So may record ka nun. We'll just read itong naging statement ng kabilang panig na EVA. Nakipag-ugnayan ng Bitag sa EVA Airways, subalit tumanggi itong magsalita sa programa. Pero ayon sa pamunuan ng EVA, na-delay daw ang pag-file ng report ni Erwin sa management ng EVA Airways, kaya na-delay din ang pagbibigay nila ng sinasabing compensation dito. Then, netong nakaraang linggo, ibinigay ng EVA Airways kay Erwin ang kabayaran sa kanyang mga nawawalang bagahe
na nagkakalaga ng mahigit 73,000 pesos. Erwin, narinig ko daw ay ikaw ay nabigyan na ng sinasabing compensation para dito sa inyong bagahe, di po ba? Yes po, yung mga dineclare ko lang po sa loob ng bagahe po. Pero yung others po, hindi ko nakalimutan ko na po. Actually, more than 100,000 dapat yun. Sir, no, para sa amin naman, at least kahit papaano na sa isang taon ng pag-aantay mo, ay meron na binigay. Erwin, gusto namin malaman kasi isang taon, di ba? Muna hinintay mo. Alam ko initially, ang sabi sa'yo, wala na daw silang pananagutan. Tama ba? Pero ang question namin, bakit bigla kang binayaran? Ito ba after mong lumapit sa amin or before nangyari itong bayaran na to? Exactly po. Kasi sinabi ko po sa kanila, nireklamo ko kayo kay Tulfo. Yung Okay. Lapit po ko kay Tulfo. Okay. Pero nagkaroon kami ng communication Yes. with them. Kaya nakatulong yun, oo. Pero syempre, dahil lumapit ka sa amin, itinawag namin sa kanila, kaya agarang kang nabayaran din, na-compensate Yes, ka correct. dun sa nawawala. Yes po. Pero para sa amin naman, sir, no, at least yung mismong bitag ang tumawag at ginawa nila na agaran aksyon. So, ang para sa amin naman, siguro, kung hindi sana patulog-tulog sa pansitan, itong kabilang panig ay sinasabi daw na umano doon na delay ang pagbigay sa management, na delay na mahigit isang taon. Of course, kami naman dito sa Bitag ay natutuwa na ikaw ay nabigyan na ng tulong, Erwin. Pero ang para sa amin dun sa EVA, na sana naman kung may ganitong klaseng complaints, ay matugunan ka agad yung sinasabing problema para hindi na umabot sa punto na magrereklamo pa yung mga tao sa Bitag or ipapatulfo pa nila itong sinasabing problema. Stay muna on the line. Kausapin natin si Attorney Arwin Cabanting, Attorney for Head Communications Team ng Civil Aeronautics Board. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Arwin. Hello, magandang umaga po. Ano ba in instances like this, ano ba ang ginagawa or karapatan ng pasahero dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon? With regards to baggage concern po, we need to distinguish po if the flight involved is a domestic flight or an international flight. International to, connecting. So, pag international flight po, ang mag-govern po na regulation ay ang Montreal Convention of 1999. So, doon po nakasaad yung limits of liability ng air carrier with regard po sa mga issues pertaining to international flights, and with regard po sa baggage concern po, ang limit po sa Montreal Convention is 1,288 special drawing rights. So, yung special drawing rights po, yun po yung parang monetary tool or parang currency na ginagamit para po magkaroon po ng standard sa pagbibigay po ng compensation sa mga affected passengers. So, pag i-convert po natin yung 1,288, passenger can get up to around 90,000, depende po dun sa mga gamit or yung bagahe po na nawala. Pasok ba ito sa Air Passengers Bill of Rights? Yun sa Air Passenger Bill of Rights naman po, pag international flight po, inaano po natin kung inoperate po ba ito ng Philippine carrier or foreign carrier. Philippine carrier po kasi sir, inbound and outbound flights po covered po ng Air Passenger Bill of Rights. So, pag inoperate naman po ng isang foreign carrier, mag-apply lang po ang Air Passenger Bill of Rights pag palabas po ng bansa. Attorney Arwin, sa situation po ni Sir Erwin, pasok ba siya doon, sir? Kasi EVA Air, ano po ba siya? Foreign or... Sa case naman ng EVA Air po is a foreign carrier. Okay. So, ang flight po na applicable lang for Air Passenger Bill of Rights is pag galing po ng Philippines. Like galing po ng Manila going to Taipei. Sa ganitong proseso, Attorney Arwin, kasi kunyari, nawalan nga ng bagahe yung OFW natin, syempre, automatic mag-report sila dun sa airline nila. Pero bukod sa airline nila, pwede rin po ba silang lumapit sa Civil Aeronautics Board? Yes po, pwede pong lumapit po ang any passenger po sa Civil Aeronautics Board po with regard to any airline-related complaints. May mga personal po kami sa mga airports na pwede po nilang lapitan. Opo. Actually, nakadeploy po sila sa malapit po sa check-in area. Tapos meron din po tayong mga contact numbers nakalist down po sa website po ng Civil Aeronautics Board yung contact number ng aming mga desk per airport. Okay po. Attorney Arwin, last question siguro. Kasi sa situation ni Sir Erwin, it took them 1 year bago mabayaran. Kung hindi pa po tumawag yung office namin, parang hindi pa ata ma-elevate dun sa pinaka-head para mabigyan siya ng compensation. Tama po bang isang taon pinaghintay yung pasahero? Actually, pag yung 1 year po, medyo matagal po yan. Alright. Kasi usually po kasi nadedetect naman yan sa system. And meron din po mga partner
yung parang counterpart po sa kabilang station when they can conduct tracing ng bagahe. And yung sa valuation naman po ng bagahe, kaya naman pong gawin. If hindi nila kaya po dito sa Manila Station, they will refer that to their head office. Attorney, no, at very much well said doon naman sa parts. At least alam ng ating mga kababayan na nanonood ngayon and as well dito sa ating complainant na alam na niya ang mga kanyang karapatan kung sakaling, sana naman hindi, na mawala yung kanyang sinasabing bagay. So maraming salamat po sa inyo, Attorney Arwin. Thank you rin po. Kausapin na natin muli ito si Erwin. Erwin, nandiyan ka ba? Yes po, Sir Carl. Yes, Erwin, no, kami ay magpapasalamat na sa inyo dito sa pagtawag dito sa aming programa para magawa na namin ng paraan ang inyong problema. Alright po, Sir Erwin? Yes po, nagpapasalamat po ko sa inyo, sir, sa staff ng BTAG, sir, sa inyo dyan, Sir Carl, sa pag-asikaso sa akin. Actually, 1 taon na po, kahit na medyo hindi ko na alala yung iba, at least nabayaran ako sa more than 1 year po. Alright. Papasalamat po sa staff niya, sir, sa BTAG na tinulungan niya ako sa kaso kong yan po. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulungan serbisyong may tatak. Tatak BTAG, ilalaban ka di iiwan sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.